problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang, at lahat ng mga pagsubok ay ating malalagpasan. Dahil sa pangakong malaking interes na naengganyo si Samuel ng Mandaluyong City na pasukin ang isang UK-based online trading na inalok ng katransaksyon pero isa naman palang scam. Para sa dagdag na detalye, makakausap natin ngayon live sa studio ang nagrereklamo na si alias Samuel. Sir Samuel, ano po ang inyong nirereklamo? At sino po ang inyong irereklamo? Ako po, si Samuel. Ang nireklamo po ay si Ano po pangalan? Si Dison. Pakiulit po tatay, anong po pangalan ng nirereklamo nila? Ana C. Dison. Ana, si Dison. Ana Dison. At Sige si, po. bali tatlo po sila. Sige. At si Alex P. Cortez. Aha. Okay. Alex Cortez. Cortez Alex. ng Ocean Alex Cortez. Markets. Okay. Ito po ay overseas trading market. Paano nyo nasabing overseas? Kasi po, nag-uusap kami, nung unang aking account ay, o yung first account ko, ang nakausap ko ay si Alex Cortez. At nabigyan niya ako ng account number 1 sa kumpanyang yaon na Ocean Markets. So, yun ay naglaga ko ng halagang $250 for an artificial intelligence platform trading account. Oh, kailan po nangyari yan, sir? Naglagak po ako noong May 30, 2024. Ito lang. Ito lang nakaraan. So, Ito lang po nakaraan. Bago lang. Pero paano nyo po nalaman ito pong Ocean Market? Saan nyo po nalaman itong Ocean Market na ito, tatay? Nalaman ko lamang po to kay Alex Cortez na siyang unang nakipag-usap sa akin at allocate ako ng trading account. Teka muna, kaano-ano nyo po itong si Alex Cortez? Hindi ko po kilala siya. Paano kayo nagkausap, sir? Through paano email po. Through email lang. Nag-email siya sa inyo? Opo, nag-email sa akin at saka nag-usap na rin po kami sa kanyang Zoom ID. Yung una-unahan yung pagkakakilala, email ho ba kaagad? Paano po pag-alok sa inyo? Email lang o meron siyang social media platform? Meron pong social media platform na kanyang pinapasukan at through email, sinabi niya sa akin na pwede ako mag-invest. Doon po sa ano pong social media platform yun, kung alam niyo po ninyo. Ano po ba? Saan po ba yun? Nag-usap po kami sa Zoom ni Alex Cortez. Doon sa first account ko, meron po siyang Zoom ID sa akin. Hindi. Meron po ba siyang nilalakong, parang advertisement? Meron ba siyang binigay? Ano pong ino-offer sa Halimbawa inyo? sa Facebook po ba kayo nakita yun? Sa Zoom po. Sa Zoom? Zoom. Paano po kayo napasok sa Zoom niya? Ay, paano yung pag-aalok niya? Ito ba ay public o ikaw lang ang inaalok niya? Ito po, makikita po sa social media yung kanilang... That's what I'm asking. Ano po, sa saan pong social media? Ano po yun? Sa website po. Website po ng Anong pangalan po? Yung Ocean na sinasabi Ocean nyo? Ocean Market. Okay. Opo. Okay. Samuel, sabi niyo po, nag-usap po kayo through Zoom. Pero naka-off naman yung camera. Paano kayo nagkausap? Bawal daw po sa kanila yung magkaroon ng open ng camera. Kaya nag-usap- So, hindi pa ba red flag sa iyo na hindi mo nakikita ang iyong kaharap? Ang Ay, yung kausap mo, yeah. Hindi po kasi sa nalalaman ko sabing ganun, lahat ng ganung klase ng trading is hindi mo makikita ang mga muka. Sabi nino. Sabi po niya, Kaya nga, naniwala ho kayo doon. yun po ang paniwala ko na rin dahil yun ang pinapaliwanag niya. Okay, sige ho. Naglagak po kayo na magkano po? Yung una pong account ko is $250 para sa artificial intelligence. Kumita naman po ba yon? Ito nga po naglaga ko noong May 30, balak ko po sanang maglagak hanggang balak ko sana mag-withdraw. Pag umabot na ng $700 para at least meron pang revolving amount. Pero yung pinapayagan na opening account is $250. Magkano yun? $250 $250 yun ang initial. Yung pong initial. Ano pong equivalent sa piso noon? Kung sa 50 po, bali equivalent po noon, 5,000. 10,000, 12,500. 12,500. Yun ang unang lagak po ninyo. Ngayon, Opo. tanong ko, nung naglagak po kayo, nasaan po kayo noon? Sa tahanan po namin. Sa Pilipinas o abroad? Pilipinas. Pilipinas. Ayun, Pilipinas. sige. So dito nangyari yung transaction. Ano? Yan eh. Parang Paano trading yan. parang crypto... Hindi sir, Talagang trading ito na pinapaliwanag. Kasi
pagkatapos ng isang araw, tutubo ka na. Opo. Ayun, ito katulad ito ng isang na pinasara, yung data technology or DT, no? Yan po ay isang forex trading na katulad po ng sa inyo, abay nagsara na po, no? Anyway, Sigo, naka-recover po ba kayo? Lumaki po ba ang pera po ninyo? Hindi nga po eh. Ang nangyari, nung bala ko na po sana mag-withdraw ng half of the $700, the following week, naging ano na lang siya, naging $438. Umabot ng 700 ang pera mo. Kung sana umabot po ng 700, mag-withdraw po ako ng $300. Doon po ba sa $250 ay nag-invest ka pa po ba ng karagdagan o wala na po? Yung sa account ko po na yun, nadagdagan pa dahil in-introduce ako ni Alex Cortez kay Ana C. Dizon. Ibig sabihin nag-invest ka uli? Opo, Kay Ana Dizon? kay Ana Dizon. 250 uli? Hindi po, mas malaki po. Ang kano po? Bali, equivalent po nun is $2,685. 2,000, that is 100,000 almost, more or less, ano? More than po. More than 100,000 pesos. Ayun. Ayan. So ano nangyari doon? Kumita po yon. So ito po si ang alok po sa akin ni Ana Dizon, meron silang tinatawag na promotion. Hindi po siya trading, kung hindi, Big 3 or Big 3. Adjust ako. So itong $5,000 magiging $8,750 equivalent ng additional 75% na increase sa $5,000 Ayun. from June 11 hanggang June 25. 2 weeks period lamang po. Okay, ayun. So ngayon po, kumusta na po yung Ocean Trading? Ano pong balita sa kanila, sir? Wala na po eh. Ang sabi sa akin, dahil kinancel ko po yung aking account, sa second account, nung malaman ko na dumaan sa second party, which is Press Beverages and Farms, the following day, pinakancel ko po sa aking bangko. Ayun. Pero teka muna, sir, sinasabi niyo foreign trading company ito. Ito po bang mga kausap mo na pinaglagakan mo ng dolyaris po ninyo? Ano po ang mga nationality nito, sir? Ni Ana Dizon at ni... Sino to? Alex Cortez. Ano pong nationality ng mga ito? Ito po ba yung mga Espanyol? Pilipino rin po Pilipino. sila. Kaya nga po nainganyo ko eh. At saka itong Ana Dizon po, kapangalan niya ang aking asawa, dating asawa. Kaya nainganyo Kaya ko. pala magaan ang kalooban po ninyo. Nako. So magkano suma total po ang lahat-lahat po ng inyong nailagak na puhunan dito sa kila Ana Dizon at Alex Cortez, sir? So ang suma total po, ang buong nailagak ko sa kanila is $2,685 Wow. plus $250. Magkano po lahat? Suma total yan. Magkano ho lahat yan? Bali, ang suma total po is 2,000, Maabot ng kulang-kulang 3,000, kulang-kulang dollar. 3,000 po. Ang kulang 3,000. US dollar po. Sa 52, nako, malaki-laki na. Mga 160,000 ano? Tama. Mga ganun po. Anyway, attorney, Ma'am Angie, bago tayo magpatuloy, i-welcome po muna natin, of course, ang director ng CES. At ang namimiss ka na namin dito, sir. Oh, sir. Si Yes, Colonel sir. Warren Gaspar dito. Yes, sir. Siya po ang direktor. Maraming Yes, salamat, ha? sir. At Sana unlakan all. mo kami, sir. Yes, sir. Ayun, sir. Ito, yung ating unang complainant dito, sir. Kawawa naman, sir. Inabot ng kulang-kulang $3,000, sir. Ang sinasabing na scam nga sa kanya nitong binabanggit niyang Ocean Markets online trading, na according sa kanya, UK-based trading. Oo. Tatay, kung hindi mo mamasamayin, tatanungin ko lang, dollar, yung ini-invest dito? Opo, saan po kayo, ano ba kayo, OFW, or saan po kayo kumuha ng dollar po? Dati po ako yung OFW. Dati akong nagtrabaho sa labas. Okay. Sir, matanong ko lang, yung perang dolyares na inyong inalagak, kanino po ninyo ipinadala at paano po ninyo ibinigay, sir? Yung pong unang account ko, ay pinadala ko diretso through GCash na worth $250 sa Ocean Market. Yan ang first nila? account ko. Account nila? Sa account po ng Ocean Market. GCash pero account Ocean Market. Ano po yung lumalabas doon sa GCash? Yung opisina o individual na pangalan? Yung mas pong kumpanyang pangalan. Pangalan talaga. O sige, yung malaking halaga na po, yung malaking dolyaris, kanino nyo po ipinadala? Yung pong malaki, kaya po ako nag-doubt kasi hindi po dumiretso sa Ocean Market kung hindi dumaan sa
Fresh Beverages and Farm. Account yung Fresh Beverages. Opo. GCash din. Hindi po. Dumaan po yun through my credit card na RCBC Bank. Oh yeah, saan nalipat yun? Saan, ano yun? Bank account? Ano po yun? Anong Yung pinagsasahan? From my credit card, Aha. pumasok sa Fresh Beverages and Farms. Instead na dumiretso sa... O nga po, Ocean Fresh Market. Beverage po. Ano po yung bank account? Anong Hindi po. pamamaraan? Tawag ng bangko is merchant. Merchant. Bago naman yun ha. Merchant. Merchant, ang mga tawag nila kasi ng mga bangko sa mga ganun is merchant. Okay. Ayan. Para po sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, pati na po rin po ang ating complainant. Sinubukan pong kontakin ng ating action center yung inirereklamo through call and text, pero wala po itong naging pagtugon. Para bakya, naman po sa inirereklamo, bukas po ang ating action center 24/7 para sa inyong panig. Mukhang sinso na lang ha? Pasupla-suplada na ito. Ano, sir, alam niyo po ba kung anong relasyon ng dalawang ito, ni Alex at ni Ana? Sila po ay staff ng Ocean Market. Staff. Staff, kumbaga personnel po sila. Sila po ba ay wala naman Parang silang kumbaga mga trading personnel ng staff. Ocean Market. Pero hindi niyo nakita kung saan ang opisina nitong Ocean Market. Makikita po sa kanilang domain, UK-based, pero operational sila throughout. Yung physical office nila. Physical po, hindi ko po nakikita. Wala po ba kayo nabalitaan kung ito ay may mga reklamo na? Nakita ko po, lately ko na nakita na itong Ocean Market is not licensed Registered, kumbaga. Trusted. kumbaga is not trusted. Pero tapos na, no? Nung nalaman Opo, nung mo, nalaman tapos po. na. Nako. Alam nyo, Sir Samuel, ganito ho yun, yung pag-aalok po ng investment, katulad po nung investment po ninyo, trading, na walang kaukulang secondary license coming from the SEC, Securities and Exchange Commission, yan po ay pinagbabawal, yan po ay paglabag po sa Securities and Regulation Code, at may kaparusahan po yan na 21 years na pagkakakulong, kung di ako nagkakamali, at multang 500,000 pesos, more or less. At karadagan pa po dyan, yung swindling, yung estafa under the revised penal code. Kaya medyo marami ho kayong sasampang reklamo po dyan sa dalawang ito, kay Alex Cortez at Ana Dizon. Yun. Okay. So siguro tawagin natin sir yung resource person natin para matulungan ng mabilisan itong si Tatay Samuel So nandito si Lieutenant Wallen May Arancillo, ang PIO ng Anti-Cyber Crime Group. Magandang hapon sa iyo, Lieutenant Wallen. Hello sir, good afternoon sir, and sa mga kababayan natin nanonood ng programang ito. Ayan. Wallen, May, ano ba ang pwede natin may tulong dito sa ating complainant na nandito ngayon sa studio? Para naman mabigyan natin ng tugon itong naidulog niyang problema sa atin. Oo. Yes sir, ang maaari po natin gawin dyan sir is i-gather po natin lahat ng evidence na meron po si sir or yung complainant natin. And kung maaari po sir, pwede siyang dumulog dito sa PNP ACG office, dito mismo sa National Headquarters, since nandito na rin siya sa Camp Crame. Andito po ako sir, willing po ako mag-assist sa kanya. Ngayon. Serbisyong marbilis bilis Nandiyan na kagad. Mabilis talaga. Niyayaya na nila si Oo, Sir Samuel. Manong Samuel para pumunta na doon at nang ma-actionan na kagad ang kanyang concern. Tama. Oo. Pero ito naman ang dapat nating malaman ito sa mga ating mga kababayan na every time na yung sinabi ni attorney kanina na every time na gusto nating kumita at mag-invest doon sa kung anong meron tayo dyan, ay talagang siguraduhin natin kung saan natin inilalagay ang pera. Hindi pwede talaga ang kwento Ay, totoo, sir. Yung sinasabi ng kaibigan na dito magandang mag-invest dito. Hindi pwede yung hanggang ganun na lang. Tapos na tayo sa panahon na yan. Every time na may paglalagakan tayo ng pera, dapat alamin natin kung registered ba ito sa Securities and Exchange Totoo, Commission. Magtatanong din tayo, may background ba ito? Baka may mga kaso. Very open naman ito sa online.
talagang kailangan natin mag-research ng gusto Totoo yan. para masigurado na yung paglalagyan natin ng pera ay safe. At kahit maliit na kita, basta may kunting kita yan, malaking bagay pa rin yan. Kaysa yung gusto natin yung malaki Oo. at saka tayo magkakaproblema naman yan. So, paalala sa ating mga kababayan ito. Police Lieutenant Arancilio, please enlighten yung mga kasangbahay natin. Paano ba malalaman yung mga legit na investment, lalo na online? Yes, ma'am. Tama po yung sinabi nila, sir, na dapat ito ay registered sa SEC po. At matuto po tayong maging mabusisi sa mga nakakausap natin sa online. Kung ano man po yung ino-offer sa atin, lalong-lalo na po isang red flag po dito is yung too good to be true offers. Ito po yung nangyari kay sir na inoferan siya ng malaking interest kapalit nung in-invest niya sa madaling panahon lamang. And dapat po matuto rin po tayo mag-legit check, magtanong-tanong kung mga offers ba nito or sa mga website man yan or sa any platforms po na nag-o-offer sa atin ay totoo. And marami naman po tayo diyang mga groups, lalong-lalo na sa Facebook, na nagpo-post if ever na scammer po yung mga nag-aalok sa atin. Kaya kailangan po talagang maging vigilant and mabusisi po tayo sa mga kausap natin sa online. Ayan. Sir Samuel, ano po ang mensahe po ninyo, sir, sa mga kababayan natin na katulad po yung naghahangad din lang po ng kaunting additional income? Meron po ba kayong mensahe, sir? At doon sa inyong kaila Alex Cortez, ano pong panawagan po ninyo, sir? Panawagan ko lamang po dun sa kay Alex Cortez at saka kay Ana C. Dizon. Sana po may balik nila yung aking pinagkatiwalang pera. Kasi hard-earned money po yun. Hindi naman basta-basta pera po yan eh. Kaya kung pwede lamang maibalik nila sa akin yon at wag nilang gagawin sa ibang tao kasi hindi maganda po eh. Kumbaga napakalaking dagok sa ibang tao pag magagawa nila yung ganun, tulad ko. At sa ating mga kababayan, wag po tayo magpapaniwala sa mga online, lalo na kumbaga yung sabihin natin tiwala o kaya referred lamang kayo ng kaibigan. Kailangan kayo mismo po ang humusga tulad ng nangyari sa akin. Kaya lamang po ako nainganyo kasi kapangalan siya ng aking asawa. Yun lang po. Yun lang. Ayan. Pangalan niya si Alex po, si Ana. Si Ana po. Si Ana po. Okay, nagbibiro lang po tayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Tatay Samuel, sa aming programa. At papasundo natin, sir? doon na rin sa, yun na nga, kay Lieutenant Wallen May Arancilio. Papasundo sana namin, pero siguro, sir, ipahatid na lang natin si Tatay Ganda rin. Samuel. Dahil malapit lang rito yung opisina ni isang Lieutenant kembot lang Wallen Arancilio. Kawiran lang.